Jam Tales presents Ricos and Ophelia Inspiring Love Story, written by Tina Manunulat. Ophelia, ihatid mo nga itong pagkain sa kwarto ni Ricos. Bumalik ka agad ha, may tatapusin ka pang trabaho rito. Agad na lumawak ang ngiti ni Ophelia nang marinig ang utos sa matandang si Polari sa kanya. Ay, gora ako dyan, manang. At saka Lia na lang po kasi. Huwag nang Ophelia. Nakakapanghina naman kasi ng tuhod ang pangalan na yan eh. Naalala ko tuloy ang lola ko sa tuhod. Reklamo niya rito. Naiiling na inabot sa kanya ng matanda ang isang tray na puno ng pagkain. Tumigil ka nga, Ophelia. Ang ganda nga ng pangalan mo eh. At saka pwede bang umayos ka? Huwag ka nga kumerengkeng kay Ricos kung ayaw mong tuluyan ng mapalayas dito. Mukha pa naman naiinis sa iyo ang batang yon. Ngumisi si Ophelia nang marinig ang tinura nito. Huwag ka pong mag-alala, manang. Alam ko naman po limitasyon ko. At saka alam kong malapit ang bibigay ang senyorito sa akin. Isang buwan na lang. Kapag talaga hindi ko siya maakit, titigil na po ako. Nakangising niya sa matanda. At dahil sa kasalukuyang pinagsasabi niya, nakatanggap siya ng isang batok mula sa matanda. Ay, hewan ko sa iyo, Ophelia. Ihatid mo na nga lang yan sa taas at bumalik din agad dito. Marami pang mga hugasan na naghihintay sa lababo, kaya kilos na. Siya si Ophelia, 23, isang simpleng dalaga. 2 taon ang nagtatrabaho bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa kanilang probinsya. At ang goal niya sa buhay simula na makita niya ang nakatatandang anak ng mga Delaramay. Gusto niya itong akitin. Balak niyang magpaanak dito dahil natitiyak niyang maganda ang lahi nito. Wala na kasi siyang balak mag-asawa. Simple lang ang rason. Dahil may pinaghuhugutan siya. Pagkarating niya sa tapat ng silid ng senyorito, agad siyang kumatok. Senyorito, si Ophelia ho ito. Dala ko na ho ang pagkain niyo. Tawag niya mula sa labas. Come in. Lihim na napapahagikik si Ophelia nang marinig ang makalaglag panti nitong boses. Malamig at nakakapanghina ng tuhod. Pero bago siya tuluyang maglumpasay sa kilig, ay agad na niyang itinulak ang pintuan at agad na pumasok sa loob. Heto na ho ang pagkain niyo, senyorito. Sinadya niya pang ipitin ang boses niya para lang magpapansin dito. Marahan niya ring inipit ang buhok niya sa tenga at may pangaakit na tinignan ng boss niya. Stop it, Ophelia. Hindi ka na nakakatuwa. Laglag ang balikat ni Ophelia dahil sa narinig mula kay Ricos. Senyorito, hindi ka pa talaga naaakit sa akin. Maganda naman ako. Sexy din. San ka pa? Ilang buwan na kitang inaakit pero hindi ka talaga nadadala sa ganda ko. Gusto ko lang namang magpalahi sa'yo eh. Dahil sa sinabi niya, ay bigla itong tumayo at malakas na hinaklit ang braso niya. Nginitian na sana ito dahil buong akala niya makukuha na niya ang loob nito. Pero nagulat siya dahil kinaladkad siya nito kaya halos mapasubsob pa siya sa sahig nang itulak siya palabas ang silid nito. Napapiksi pa siya dahil pabalibag nitong sinarang pintuan malapit sa mukha niya. Ay, makukuha rin kita! Itatak mo yan sa masasarap mong abs! Inisasigaw niya mula sa labas at padabog na bumalik sa kusina. Hindi siya nakaramdam ng hiya dahil porsigido talaga siya sa nais. Ang lakas din talaga ng loob mong akitin si senyorito ano? San ka ba humuhugot sa kakapalan ng mukha, Ophelia? Nakataas kilay na nilingon niya ang kasamahan niyang si Elsa. Mahigit 30 na ito pero wala pa ring asawa. Sa'yo? Bakit? San ka rin ba humuhugot sa kakapalan ng mukha para umastang may-ari nitong mansyon? Akala mo ba hindi ko alam na kung makapag-utos ka sa mga baguang kasamahay dito eh? Para bang ikaw ang nagpapasahod sa kanila? Eh kung isumbong kaya kita ng malaman mo? Taas kilay din na panghamon niya rito. Tinignan siya nito na masama kaya nilabanan niya rin ito. Tinaasan niya pa ng kilay. Kung naiinggit ka, edi akitin mo rin si Senyorito Ricos. Tignan natin kung mapapansin niya bang isang kagaya mong nilulumot at malapit ng kinalimutan ng panahon. Pang-iinis niya pa rito. Biglang namula ang mukha ni Elsa.
Galit na galit ito at akmang susugurin siya. Pero agad siyang tumalikod at mabilis na kumalipas ang takbo, papasok ng tuluyan sa kusina. Puti nga sa kanya. Natatawang Anya habang bilis na tinapos ang trabaho niya. Ay, ano bang dapat kong gawin para makaisa kay Senyorito? Parang sirang kausap niya sa sarili habang nakatingala sa kisame isang umaga. Nasa kusina siya sa mga oras na ito. Gagapangin ko na lang kaya siya. O di kaya'y painumin ko siya ng pampatulog. Desperadang sambit niya. You're crazy. Napapiksi naman sa pagkagulat si Ofelia nang marinig ang boses ni Ricos mula sa likuran niya. Bigla namang nanlaki ang mga mata niya dahil sa narinig. Kalaunan ay sumilay din ang nakakaloko niyang ngiti sa mga labi. Lalo na makita niya ang mabato nitong katawan. Mukhang galing itong pagpapawi sa labas. Ayos. Narinig mo ba sinabi ko, Senyorito? Gagapangin na lang kaya kita, no? Hindi ka kasi makukuha sa simpleng pangaakit ko eh. Nakangising Anya rito. Shut up, Ofelia. Bago pa ako mapuno sa'yo, tanggalin ka na ng tuluyan sa trabaho. Naiinis at masungit itong sambit. Napalabi naman siya. Huwag ka na nga magpa-hard to get, Senyorito. Hindi ka rin naman lugi sa akin kung tutusin dahil maganda rin naman ako. Marami nakapagsabi niyan sa akin doon sa amin. Isa pa, virgin din ako. What the hell, Ofelia? Wala ka na ba sa tamang katinuan? Damn, bakit ba nagpapasok si mami ng mga baliw dito sa mansyon? Galit na putol nito sa sasabihin niya pa sana. Madilim ang mukha nito nang lumabas sa kusina. Naiwan namang nakabusangot si Ofelia. Huwag kang sumuko, Ofelia. Sayang ang lahi. Pagpapagaan niya sa sarili kahit medyo naapektuhan na siya sa pagsusungit ito. Simula nang dumating ang Senyorito mula sa Maynila, isang buwan na nakalipas, ay nagkaroon siya ng interes dito. Masungit ito at medyo istrikto, pero mabait naman pagdating sa kanila na nagtatrabaho. Ay, ang hirap naman kasi mag-isa sa buhay. Anak lang naman ang gusto ko eh. Ayoko rin naman mag-asawa. Mas lalong ayoko mag-boyfriend, no? Pasakit lang sa ulo mga yun. Parang sirang kausap niya sa sarili habang napapabuntong hininga. Parehas sa kasing sumakabilang buhay ang lolo't lola niya na siyang nagpalakit nag-aalaga sa kanya. Bata pa lang siya nang mawala ang mama niya dahil sa sakit. At ang papa niya, nalunod sa sabaw. Hindi niya kasi ito kilala. Bakit nakaupo ka pa dyan, Ofelia? Magtrabaho ka nga. Diligan mo mga halaman sa hardin. Biglang sikmat ng kanilang masungit na mayordoma. Mabilis naman siya napatayo. Bigla siyang kinabahan. Kung ang Senyorito ay kaya niya pang inisin at kulitin, iba si Welma. Palagi nakataas ang kilay nito at hindi magalinlangan tanggalin ka sa trabaho kapag napag-initan ka. Opo ma, magtatrabaho na po. Anya sa mababang boses. Mabilis siyang tumalima at nagtungo sa garden. Agad niya rin namang tinapos ang trabaho. Manang Polares, nasan ho si Senyorito? Bakit hindi ko siya nakita ngayong araw? Biglang tanong ni Ofelia isang gabi sa matanda. Tumutulong magpaanak ng kabayo sa kwadra at saka naglilibot din siya sa palayan kanina. Binibigyan ng merienda mga trabahador. Tahimik siyang tumango. Dismayado dahil buong araw niyang hindi nasilayan si Ricos. Ikaw, Ofelia ha, umagis ka nga. Kung ano man yung binabalak mo, itigil mo na. Langit sila't putik lang ang mga kagaya natin, kaya bago ka pa masaktan, tumigil ka na sa kahibangan mo sa amo natin. Kahit ano pang gawin mong pagpapansin sa kanya, hindi pa rin kayo bagay sa isa't isa. Napapabalita na, kabi-kabila mga babae niyan sa syudad, kaya ang kagaya mo'y malabong mapansin ng Senyorito. Kaya tumigil ka na, naiintindihan mo ba ako? Bumusangot si Ofelia. Pero tumango pa rin naman siya kahit wala siyang balak sundin na matanda. Huwag kayong mag-alala sa akin, Manang. Hindi po ako mahuhulog kay Senyorito. Alam ko naman po limitasyon ko. At saka sa umpisa pa lang po ay alam ko talaga na malabo mangyari yan. Pinaningkitan siya ng mga mata na matanda na para bang hindi ito kumbinsido sa sagot niya, kaya mas lalong humaba ang uso niya. Mabuti namat alam mo na wala ka talagang mapapala kay Senyorito. Mabuti pat doon ka na lang sa apo ko, paniguradong hindi ka sasaktan nun.
Crush ka raw niya eh. Ay naku, wag na lang ho kung si Darwin man lang manang. Ayoko na makulit. At saka wala akong balak na mag-boyfriend. Mas gugustuhin ko pa hong mamuhay na mag-isa. Iiling-iling naman ang matanda sa sinabi niya. Agad na dumating ang masungit na mayordoma sa kusina, kaya mabilis siya ring nilisan ang kusina. Habang dumadaan ang mga araw, mas lalong naiinis naman sa kanya si Ricos dahil sa walang pakundangang pagpapapansin niya rito. Kagaya na lang ngayong araw. Senyorito, sigurado ho ba kayo na ayaw niyo ng massage? Pangungulit niya sa naiinis sa si Ricos. Get lost, Ophelia, or else I'll cut your tongue right now. Naiinis na singhal nito sa kanya. Ay sus, ikaw senyorito ah. Sabi mo na nga lang kasi sa akin ng derecha na gusto mo rin ako makasama. Kasi palagi ka na lang nagpapahatid ng pagkain dito sa kwarto mo imbes na sa dining ka kumain. Malakas ang loob na sambit niya rito habang nakangisi. Hindi niya alam kung bakit gusto niya itong makita na iinis. Naririnig mo ba sarili mo? Do you think I'd fall for someone like you? You're not even close to the women I've dated in the city. So don't flatter yourself, miss. Kaya lumabas ka na sa kwarto ko bago pa tuluyang mag-init ang ulo ko sa'yo. Biglang nanikip ang dibdib niya. Para bang dahan-dahan itong pinupunit. Halos hindi siya makahinga. Pero mas pinili pa rin niyang ngumiti sa harapan nito. Grabe naman kayo sa akin, senyorito. Hindi ko naman sinasabi sa'yo na makipag-date ka sa akin. Anak lang naman ang gusto ko eh. Kahit hindi mo na ako panagutin, walang problema. Hirit niya pa kahit medyo kinakabahan na dahil sa matalim nitong mga mata at gumagalaw na pa nga habang nakatitig sa kanya. You are really crazy. Ganyan ka na ba kadesperada, miss? Bigyan mo naman ng delikadesa sa sarili mo. Stop flirting me. Dahil kahit maghubad ka pa sa harapan ko, hindi mo makukuha ang loob ko. This is my last warning. Kapag inulit mo pa to, hindi na ako magdadalawang isipan at tanggalin ka sa trabaho. So get the hell out of my room. Naiwang natulala si Ophelia habang nakasunod lang ang tingin sa lalaking ngayon ay pumasok na sa banyo at pabalibag na sinarang pinto. Ang sakit niya naman magsalita. Kailangan niya ba talaga akong insultuhin ng ganun? Napahawak siya sa dibdib habang naglalakad pabalik sa kusina. Mabuti na lang talaga hindi ko siya gusto. Dahil kung nagkataon paniguradong iyak malala na lang ako ngayon. Bahagya pa siya natawa sa naisip. Ophelia! Napahinto sa paglalakad si Ophelia nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Mas lalo lang nalukot ang mukha niya na makita si Darwin. Kapag minamalas ka nga naman Pabulong na niya. Mabilis na lumapit sa kanya si Darwin habang may malaking ngiti sa mga labi. Nagatid pala ako ng mga gulay dito sa mansyon. Kamusta ka na? Ilang linggo na rin kitang hindi nakikita. Inikutan niya ng mata si Darwin. Hindi ako okay, Darwin. Lalo na ngayon nakita kita. Humalakhak lang si Darwin sa tinuran niya at agad siyang inakbayan. Asungit mo talaga, pero ayos lang. Mas lalo ka kasing gumaganda sa paningin ko. Hirit pa nito kaya marahan niyang siniko ang lalaki. Natatawa pa rin ito habang dumadaing. Alisin mo nga yung kamay mo o baka gusto mong pektusan kita riyan. Ayoko nga, namiss kita eh. Bakit ba? At saka botong-boto naman sa'yo si Lola. Sagutin mo na lang kasi ako, promise, maging mabait ako nobyo sa'yo. Bago pa sikuhin ni Ophelia si Darwin, ay may narinig na silang mga yabag mula sa kanilang likuran. At nang subukan niyang lingunin ito, ay nagulat siya na makita si Ricos. Madilim ang mukha nito habang diretso lang ang tingin sa kanya. Bigla siyang kinabahan kaya tatanggalin na niya sana ang braso ni Darwin na nakakbay sa kanya. Ngunit hinigpitan lang lalo na lalaki ang pagkakaakbay sa kanya. Magandang araw, Senyorito Ricos. Bati ni Darwin kay Ricos. Hindi niya ito narinig na sumagot, kaya sapilitin niyang tinanggal ang mga braso ni Darwin at mabilis na naglakad palayo sa dalawa. Hoy, teka lang, wag mo akong iwan, my love! Sigaw ni Darwin habang pilit siyang hinahabol. Dahil sa inis ay gusto na lang niya itong sakalin hanggang sa hindi na ito makahinga. Masama ang loob niya. Sa lahat ng mga pangiinsulto sa kanya ni Ricos ay ngayon lang siya tinablan. Okay ka lang, Ophelia? Bakit mukhang malungkot ka? May pag-alalang tanong sa kanya ni Darwin nang maabutan siya nito. Hindi siya sumagot kaya inakbayan siya nito muli.
Umuwi ka na nga, mas lalo akong naiinis sa pagbumukha mo eh. Inasasinghal niya sa lalaki pero tinawanan lang siya nito. Day off mo sa linggo, di ba? Labas tayo, libre ko. Ayoko, tinatamad ako. Tanggi agad niya rito. Sungit mo talaga. Libre ko naman eh. O di kay turuan kitang mga bayo. Napahinto siya sa paglalakad at napatingin sa lalaki. Talaga? Pwede ba yun? Hindi ba tayo pagagalitan? Hindi, akong bahala. Payag ka na ba? Susunduin kita rito sa linggo. Saglit siya nag-isip. Kailanman ay hindi siya lumabas ng mansyon sa loob ng mahigit 2 taon na pagtatrabaho, maliban na lang kung importante dahil nag-iipon siya ng pera. Sige, payag ako. Pero hindi ibig sabihin papayag na akong ligawan mo ha. Inunahan na kita. Mabuti na yung umpisa pa lang alam mo nang ayaw ko talagang magpaligaw dahil wala akong balak mag-asawa. Humalakak lang si Darwin sa tinuran niya. Pagkatapos ay ginulo ng bahagya ang buhok niya. Huwag kang mag-alala dahil hindi na kita crush. May iba na ako nagugustuhan kaya sorry ka na lang. Umingo siya sa sinabi nito. Agad din naman nagpaalam sa kanya si Darwin na uuwi na dahil marami pa itong gagawin. Magdi-deliver pa raw ito ng mga inaning gulay sa lungsod kaya bumalik na rin siya sa trabaho niya. Manang Polares, kailan ko ho ihatid ang pagkain ng senyorito sa kwarto niya? Tanong niya sa matanda isang gabi. Mula ngayon, si Elsa na maghahatid ang pagkain ng senyorito sa kwarto niya. Ikaw naman, ikaw ang papalit sa trabaho ni Elsa. Hindi nakapagsalita si Ofelia. Bigla siya nalungkot. Mukhang ayaw na nga siya makita ng senyorito. Sige po manang, magtatrabaho na ho ako. Matamlay siya habang nagtatrabaho. Mabigat din ang dibdib niya sa hindi niya malaman na dahilan, na para bang gusto na lang niyang maiyak. Sige na nga. Suko na ako. Tatanggapin ko na lang na hindi ko talaga siya makukuha. Akala niya naman kung gwapo siya. Pero, nakakainis. Kasi kahit anong pilit kong pagtanggi, gwapo naman talaga siya. Sayang nga lang ang lahi kasi ayaw magpaakit. Parang baliw na kausap niya sa sarili. Ilang araw na ring hindi niya nakikita si Ricos. Nang inalam niya kasi ito kay Manang Polares, naging abala raw ito dahil tumutulong sa mga magsasaka. Malawak kasi lupain na pagmamay-ari ng pamilya nito. Malawak ang palayan at prutasan. Marami ring iba't ibang mga hayop na inaalagaan. Eto pa, kain ka pa. Minsan lang to kaya sulitin mo na. Agad na inabot ni Ofelia ang ibinibigay nitong plastic cup na naglalaman ng kwek-kwek. Araw ng linggo, kaya naisipan niyang tanggapin ang alok ni Darwin na lumabas para ilibre siya kahit may pera naman siya. Salamat. Matagal-tagal na rin pala akong hindi nakalabas ng mansyon. Nakakamiss din palang ganito. Dati mga kaibigan ko lang sa high school ang kasama kong kumain ng kwek-kwek. Natatawang niya habang sumusubo ng kwek-kwek. Tumabi ito sa kanya sa pag-upo sa gilid ng kalsada. Ikaw naman kasi, dati pa kitang niyayaya pero ayaw mo talaga. Paninisi pa nito kaya ngumuso lang siya. Sandali, pakihawak muna sa akin. Bibili lang ako ng coke. Pagkatapos natin kumain, dediretso agad tayong mga bayo. Tinanggap niyang inabot itong plastic cup. Pagkatapos ay sinundan niya ito ng tingin habang papalayo sa kanya. Gwapo rin naman si Darwin. Matangkad at maskuladong katawan. Marahil batak sa trabaho. Moreno rin kaya swerte ang babaeng mamahalin nito. Pero hindi niya alam kung bakit wala talaga siyang nararamdaman dito. Pagkatapos nga nilang kumain ay agad silang dumiretso sa kuwadra para mga bayo. Umawa ka na mabuti sa siya ng kabayo baka mahulog ka. May pag-alalang sigaw ni Darwin mula sa likuran niya. Nginisian niya lang ito na lingunin niya. Masaya pala to. Saan tayo gagala, Darwin? Natutuwa niyang tanong dito. Kung gusto mo, maglibot-libot tayo sa palayan hanggang sa mapagod ka. Medyo mainit din kasi baka mamaya umitom ka pa maging kasalanan ko pa. Biro ni Darwin na ngayon ay nasa gilid niya na habang nakasakay sa pulang kabayo. Sige, punta tayo doon. Excited na sambit niya na ikinatawa naman ang binata. Habang mabagal na naglalakad ay kabayo nila nag-uusap naman sila sa mga bagay-bagay. Hindi niya alam kung bakit bigla siya naging komportable dito. Samantalang noon, kulang na lang ay isumpa niyang lalaki dahil sa kakulitan nito. Nang marating nila ang malapad na palayan, biglang kumalabog ang dibdib ni Ofelia nang masulyapan niya ang senyorito kasamang ibang magsasaka
na nagpapahinga sa gilid ng palayan. Gusto mong bumaba? Papakilala kita kay Papa. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Hoy, ano yan ah? Akala ko ba hindi mo na ako gusto? Nakataas kilay na baling niya rito pero tinawanan lang siya nito. Bakit? Masama ba ako ipakilala kita kay Papa bilang kaibigan? May hilingin din sana akong pabor sa'yo Total, nandito naman na tayo. Wika nito at agad na bumaba sa kabayo. Mapasulyap siya sa kinaroroonan ng mga trabahante. Napaiwas siya ng tingin na makitang sa kanila nakatingin ng mga ito. Lalo ng senyorito na madilim pa rin ang muka pero sa malayo ito nakatingin. Halika, tulungan na kitang bumaba. Hindi pa nga siya nakapagsasalita, agad na nitong inabot ang bewang niya at hinila pababa. Pero nagulat siya sa sarili dahil imbes na magalit ay natawa pa siya. Aba, girlfriend mo bang binibining yan, Darwin? Ang ganda Kantsaw na isang lalaking may edad na sa kanila nang makalapit na sila. Hindi sumagot si Darwin, sa halip ay tumawa lang ito. Si Ophelia po, Mang Ben, kaibigan ko. Nakangising pakilala niya rito at sa iba pa. Pero nasulyapan niya si Darwin ay nakatuon na mga mata niya sa isang babae na tahimik lang sa gilid habang kumakain ng banana cue. Tumaas ang kilay niya habang ibinalik ang tingin kay Darwin. Pero agad din siya natigilan nang mahagip na mga mata niya sa Ricos na ngayon ay madilim ang mukha nakatingin sa kanya ng diretsyo. Bahagya pa siya napasinghap dahil sa pagkagulat. Mabilis siya nag-iwas ng tingin dito habang kinakabahan. Siya ba yung sinasabi mo sa aking crush mo na nagtatrabaho sa mansyon, anak? Biglang tanong ng ama ni Darwin kaya malakas na hiyawan at kantsawan ang inabot nila. Bigla siyang pinamulahan ng mukha dahil sa hiya. Pero ang loko, tumawa lang habang pasimpleng sumusulyap doon sa magandang babae. Opo pa, ang ganda no? Bagay maging manugang mo. Mapang-asar nitong wika kaya kantsawan muli ang inabot niya. Siniko naman niya si Darwin. Bigla siyang hindi mapakali lalo pat naaninag niya sa gilid ang mga mata niya na nasa kanya pa rin ang tingin ni Ricos. Senyorito, gusto niyo pa ho ba? Biglang alok ng babae kay Ricos. Naramdaman niya naman ang bahagyang pagkatigil ni Darwin sa tabi niya. No, it's fine. Busog na ako. Ibigay mo na lang sa hindi pa nakakakain. Seryosong wika nito. Napatitig siya sa babae. Nakita niya rin ang panakaw sulyap nito kay Darwin. At nang mahuli siya nito nakatitig rito biglang nanlaki ang mga mata ng babae at mabilis na nag-iwas ng tingin. Bahagya niyang siniko si Darwin sa tabi niya. Ang ganda niya no? Malokong anya rito, ngumisi lang si Darwin. Nagulat pa siya dahil bigla nitong hinawakan ng kamay niya at pinaglaruan ng mga daliri niya. Sasapukin na sana niya ito pero agad din siya natigil dahil napapansin niya ang panlalamig na mga kamay nito. Kaya imbes na mainis ay nauwi na lang sa tawa. Huy, kinikilig ka ba o kinakabahan? Natatawang pang-asar niya sa lalaki. Shut up! Mas lalo siya natawa dahil napa-English ito. I'm going, Mang Ben. Babalik na lang ako rito bukas para tumulong sa inyo. Biglang wika ni Ricos kaya napatingin siya sa gawin nito. Sige po, senyorito. Kayo pong bahala. Salamat po sa merienda. Tumangulang si Ricos. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang biglang pagsulyap nito sa kanya at ang pagbaba ng tingin nito sa kamay niyang hawak pa rin ni Darwin. Biglang bumilis ang pagkabog ng dibdib niya nang tuluyan na itong maglakad papalayo. Bitawan mo na ang kamay ko. Balik na tayo sa kwadra. Medyo masakit na rin ang sinag ng araw Siya na mismo naghila sa kamay niya at agad na tumayo. Hindi na ito makapalag pa kaya agad na rin itong nagpaalam sa mga nagtatrabaho. Mukhang nagselos yung babae. Ano mo ba yun? Tanong niya na makasakay na sila muli sa kabayo. Ex ko, pero matagal na yun. Ilang taon na rin. Matagal na pero mahal mo pa? Pang-asar niya rito. Ano magagawa ko First love ko yun. Pero marami na nagbago simula nang mas pinili niya magtrabaho sa syudad kaysa piliin ako. Tahimik lang siya habang nakikinig sa lalaki. Marami pa itong ikinuwento sa kanya hanggang sa makarating na sila sa kwadra. Salamat Aminin kong masaya ako nakasama kita sa araw na to. Pag-amin niya sa lalaki. Ngumiti lang sa kanya si Darwin.
Pero nahahalata niya agad ang lungkot sa mga mata nito. Agad na siya bumalik sa mansyon at dumiretso sa maliit niyang silid para maligo. Opelia, utos ni Senyorito ihatid mo raw ang pagkain niya sa kwarto niya. Pagod siguro kaya hindi na bumaba. Natigilan si Ofelia dahil sa narinig mula kay Manang Pulares. Po, bakit ako Manang? Si Elsa na lang po. Tanggi agad niya, bigla kasi siya natakot. Bakit nagre-reklamo ka na? Dati naman tuntua ka pa na ikaw maghahatid ng pagkain sa kwarto ni Ricos. Nag-iwas siya ng tingin sa matanda. Dati lang po yun, nagbago na ho ko ngayon Manang. Nakangusong anya rito. Ay sos, wala akong pakialam kung nagbago ka na. Ihatid mo na lang tong pagkain sa taas. Sige na, baka gutom ng batang yon. Napakamot sa ulo si Ofelia habang marahan tinanggap ang inilahad itong tray na puno ng pagkain. Wala siyang ibang nagawa kundi ay ang mapabuntong hininga na lang para kahit na papano, mabawasan man lang ang kabang nararamdaman niya para sa senyorito. Kumatok muna siya ng 3 beses bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Senyorito, nandito na ho yung pagkain niyo. Kinakabahan tawag niya sa lalaki pero wala siya nakikitang bakas dito. Nasa naman kayang isang yon? Kausap niya sa sarili. Pero agad ding natigilan na makarinig siya ng lagaslas ng tubig mula sa banyo. Bumuntong hininga siya at agad na lumabas. Ofelia, is that you? Natigilan si Ofelia sa akmang paglabas sa silid dito nang marinig ang sigaw ni Rico sa loob ng banyo. Opo, senyorito. Sagot niya rito ng pasigaw. Stay there, may utos pa ako sa'yo pagkatapos ko dito. Lihim naman siyang napamaang sa tinura nito. Aba, bago yun ah. Dati, kating-kati siya makalabas na ako sa kwartong to. Ngayon naman, may papigil lang nalalaman. Huwag yan sabihin na na-miss niya ng pangaakit ko. Humagikik siya sa huling naisip. Napatayo ng tuwid si Ofelia nang biglang bumukas ang banyo at iniluwa doon ang preskong si Ricos. May suot na itong damit, pero nakakatuyo pa rin na lalamunan ang presensya nito. May iuutos pa ho ba kayo sa akin, senyorito? Kinabahang tawag pansin niya rito. Lihim naman siya napalunok dahil hindi man lang siya nito nakuhang sulyapan. Diretso lang ang lakad dito papuntang side table kung saan nakapatong ang tray na may lamang pagkain. Yes, bumalik ka rito mamayang 9 p.m. Hilutin mo ako dahil masakit ang buong katawan ko. Bakit naman po ako, senyorito? Si Elsa na lang ho. Mabilis sa tanggi niya rito, pero mukhang nagkamali yata siya ng sagot dahil biglang bumaling sa kanya ang madilim nitong mukha. Pagkatapos ay dahan-dahang tumas ang gilid ang labi nito habang mariin pa ring nakatitig sa kanya. At bakit si Elsa at hindi na lang ikaw? Nakataas kilay na tanong nito sa kanya habang nagdidilim ang mga mata. Bigla siya natahimik. Naguguluhan dahil pakiramdam niya, ibang Ricos ang nasa harapan niya ngayon. Hindi po kasi ako marunong maghilot, senyorito eh. Tatawagin ko na lang ho si Elsa o di kaya yung iba na marunong get out. Pasigaw na putol nito sa sasabihin niya pa sana. Nagulat siya't natigilan dahil mukhang galit na galit nga ito. Mas lalo lang siyang kinakabahan. I said get out, Ofelia! Malakas sa sigaw nito kaya napakislat siya. Nagbaba siya ng tingin sabay buntong hininga. Ay, bakit galit na galit po kayo? Totoo naman po na hindi ako marunong maghilot. Pero susubukan ko na lang po, senyorito. Anya sa mababang boses. Saglit itong natahimik at mataman siyang tinitigan. Maya-maya pa ay bigla itong tumayo. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang makita itong naghubad, bigla ng damit at tanging boxer lang ang naiwan. Nanlalaki ang mga matang napaiwas siya ng tingin dahil bigla itong dumapa sa kama. Come here, huwag ka na maarte. Babayaran naman kita, hindi to libre. Tila naiinis pang sambit ito. Tahimik lang siya habang dahan-dahan lumapit sa malaking kama nito. Lihim pa siya napalunok nang dumapo ang mga mata niya sa malapad itong likod. May massage oil sa bedside table, kunin mo na lang. Hindi na siya nagreklamo pa at basta na lang sinunod ang utos nito. Nanginginig ang kamay niya nang dumapo ang mga palad niya sa matigas at malapad itong likod.
Mas lalo lamang siyang napapalunok sa tuwing mapatingin siya sa maumbok nitong pang-upo. Aakitin ko kaya siya ulit ngayon? Baka ito na yung pagkakataon na makuha ko ng loob niya. Anya sa isipan. Sinadya niyang hulihin ang kiliti ni Ricos. Minsan, sinasadya niya ring ibaba palalo ang kamay niya sa pang-upo nito at marahang pinisil-pisil. Mabuti pa ho kayo. Pinagpala sa pang-upong matambok po, senyorito. Ang sarap hawakan. Nakangising Anya sa lalaki at hinawakan niya nga ang pang-upo nito at pinisil-pisil. Bigla ito nagmura. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang kasunod itong ginawa. Bigla kasi itong tumihaya kaya nanlalaki ang mga matang napatili siya dahil bigla niyang nahawakan ang maumbok din itong hinaharap. Ah! Ano yun? Bakit ang laki ng tigas? Ang laki ng ahas mo, senyorito. Ayoko na! Natarantang sigaw niya at mabilis sa tumayo at kumaripas ang takbo palabas. Nanginginig ang kamay niya dahil nararamdaman niya pa rin ang pagkalalaki nito sa kamay niya. Dahilan upang mag-init ang buong katawan niya. Ay! Bakit hindi siya mawala sa isip ko? Nagtitili si Ophelia habang binabaon ang mukha niya sa unan. Maghahating gabi na pero hindi pa rin siya makatulog. Bigla siyang napabalikwas nang biglang may kumatok. Hindi niya alam kung bakit tila gusto nang sumabog ng kanyang puso sa sobrang kaba. Sino yan? Kinakabahang tanong niya. Walang sumagot pero patuloy pa rin ang pagkatok nito sa pintuan. Sino sabi yan eh? Kapag hindi ka magsalita, hindi kita bubuksan. Kinakabahan pa rin Anya. It's me. Open this goddamn door, Ophelia. Nahulog bigla sa kama si Ophelia nang marinig ang seryosong boses ni Ricos. Nagdadalawang isip pa siya kung bubuksan niya ba ito o hindi. Pero kalaunan ay pinagbuksan niya rin ito. Anong kailangan niya sa ganitong oras, senyorito? Kinakabahang tanong niya rito. Nakasilip lang siya sa siwang. Hindi ito sumagot. Nanatili lang ang madilim nitong mga mata na nakatitig sa kanya. This is your goddamn fault, woman. Di mo na nga ako pinapatulog. Pinapasakit mo pang puson ko. Galit itong sambit kaya nanlalaki ang mga mata niya. Ay, bakit po kayo pumasok? Tarantang sigaw niya. Nang basa na lang nitong itinulak ang pintuan para bumukas. Walang pag-aalinlangan nitong pumasok at ito na mismo ang nagsarado ng pintuan. Itong gusto mo, hindi ba? Ang mapansin kita. At ngayon napansin na kita, bigla ka na lang umiwas. Alam mo ba kung anong kaparusahan sa ginagawa mo? Hindi siya nakapagsalita. Basta't nanlalaki lang ang mga mata niya habang nakatitig sa lalaki na ngayon ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Come here, Ophelia. Huwag kang umatras. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang maakit ako. Kaya pagbibigyan na kita. Hindi na nagsayang pa ng minuto si Ricos. Agad itong inisang hakbang ang pagitan nila at walang pag-alinlangang sinunggaban ang nakaawang niyang mga labi. Nung unay marahan lang, mapag-ingat. Subalit kalaunan ay bigla na lang naging agresibo ang mga halik nito. Mapaghanap na may kasamang panggigigil. Biglang nawala ng lakas sa mga tuhod niya, lalo pat naging mapaghaplos na rin ang malaki at mainit itong mga palad. At sa gabing yun din mismo, natupad ni Ophelia ang pangarap na akitin ng lalaki. Dahil natagpuan niya na lang ang sarili sa tabi ni Ricos, kinabukasan na hubot-hubad. Aray, ang sakit ng pechay ko. Naiiyak na Anya na makatayo, pabilis siyang pumasok sa banyo at naligo. Wala na, nilaspag na ng hinayupak na yun ng pechay ko. Sa wakas, 100% siguradong mabubuntis ako nito dahil hindi kami gumagamit ng protection kagabi eh. Kahit masakit ang katawan ni Ophelia, ay nagawa niya pa rin kumilo sa trabaho. Iniwan niya si Rico sa kwarto niya dahil mahimbing pa rin ang tulog nito. Anong nangyari sa'yo, Ophelia? Kanina pa kita napapansin na para bang hirap ka kung maglakad. Biglang ginapangan ng takot ang katawan ni Ophelia. Natisod po ako kanina sa banyo Manang Polares eh, tapos tumama ang balakang ko sa bowl kaya nahirapan po ako maglakad. Pagsisinungaling niya rito. Nakita niya ang pagtaas kilay ng ibang mga kasama niya pero hindi na niya pinansin ang mga ito.
Biglang dumating si Elsa na nakabusangot ang mukha at nang makita siya nito'y inirapan siya bigla. Sana maduling na lang siya ng tuluyan. Ang sama talaga ng ugali ng babaysot na ito. Palibhasa nilulumot na. Anya sa isipan. Buong araw na hindi nakita ni Ofelia si Ricos. Nalaman na lang niyang nagtungo pala yun sa farm. Kinahapunan naman ay hindi nila inaasahan ang biglang pagdating na mag-asawang senyor at senyora. Pero ang mas hindi niya inaasahan ay ang makita ang magandang babaeng kasama ng mga ito na nagpakilalang kasintahan ni Ricos. Dapat hindi ako maapektuhan. Pero bakit sumisikip ang dibdib ko? Ilang oras nang nakatulala si Ofelia. Lalo na kapag naiisip niya kung paano nagyakapan ang dalawa nang magkita. Habang siya ay hindi man lang tinapunan ng tingin ni Ricos. Itong gusto ko, hindi ba? Ito na sigurong panahon na kinakailangan ko nang umalis dito sa mansyon at magpakalayo-layo. Dahil kapag nabuntis nga ako, panigurado namang hindi niya ako pananagutan. Isa pa, may girlfriend na pala siya. Bakit hindi ko malang naisip yun sa umpisa pa lang? Bumuga siya ng hangin. Hindi naman siya nasasaktan pero disappointed siya sa kanyang sarili dahil kung bakit umaasa siya na may fairy tale na mangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Ricos. Ano sabi mo, Ofelia? Ano sabi mo, Ofelia? Aalis ka? Saan ka naman pupunta? Wala kang kamag-anak sa lugar na ito, kaya bakit ka aalis? Iyon agad ang tanong sa kanya ni Polares na magpaalam siya dito. Luluwas akong Maynila, Manang. Doon ho ako maghahanap ng trabaho, tsaka may ipon na ho ako. Sapat na ho yun para makahanap agad ang matutuluyan. Magpapaalam na rin ho ako kay senyor at senyora. Iyon nga ang ginawa ni Ofelia. Agad siya nagpaalam sa mag-asawa. Nung unay hindi pumapayag ang dalawa dahil alam ng mga ito na wala na siyang pamilya o kamag-anak na mapupuntahan. Pero kalaunan ay napapayag niya rin ang mga ito. Ofelia. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ofelia nang marinig ang boses na yon. Biglang kumabog ang dibdib niya dahil sa kaba. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy lang ang paglalakad. Kakatapos niya lang kasing maglinis. Pero nagulat siya nang biglang hawakan nito ang braso niya. Kanina pa kitang tinatawag, hindi ka naman siguro bingi para hindi mo ako marinig. Naiinit sa sambit ito sa kanya. Ano hong kailangan niyo? Formal na tanong niya rito habang pilit binabawi ang braso niya. Pero malakas na lalaki at mas lalo lang hinigpitan nito ang pagkakahawak sa braso niya. She's not my girlfriend, okay? She's just a friend. Kumurap-kurap si Ofelia sa sinabi nito na may kasama pang inis. Bakit ho kayo nagpapaliwanag? Naguguluhang tanong niya rito. Pero ang totoo gusto nang sumabog ang dibdib niya sa kaba na may halong tuwa. Come on, stop playing around. Tila nauubusan na ng pasensya si Ricos. Pupuntahan kita mamaya sa kwarto mo para makapag-usap tayo na maayos. And don't you dare leave this house if you don't want to regret everything, Ofelia. Do you understand? Napamaang siya. Hindi siya nakapagsalita agad dahil hindi niya naman alam ang sasabihin. Sinunod niya nga ang sinabi nito. Naghintay siya. Pero ilang oras pan dumaan ay walang Ricos sa dumating. Kaya naisipan niya lumabas. Pero pakiramdam niya pinaglaruan lang siya nito dahil nakita niya dalawang naghahalikan sa madilim na parte ng bahay. Mag-uusap pala. Ikaw naman, Ofelia, uto-uto ka rin. Ang dali mong maniwala. Pinagsisipa ni Ofelia ang kama niya hanggang sa mapagod. Kinapa niya ang dibdib. May nararamdaman siyang kaunting kirot doon, pero alam niyang kaya niyang pangalagaan ang puso niya. Oras na para umalis. Kaya kong buhay ng anak ko kung sakaling mabubuntis nga ako. Pinal na wika niya. Hindi na nga siya nagsayang pa ng oras. Pagkatapos magpaalam ay agad siyang bumiyahe papuntang Maynila. Wala si Rico sa mansyon sa oras ng pag-alis niya. Naging maayos naman ang lahat. Nakahanap agad siya ng maliit na apartment na matutuluyan. Kumusta ka, Ofelia? Ang laki na nga talaga ng tiyan mo. Kabuwanan mo ngayon, hindi ba? Ngumiti si Ofelia pagkatapos ay marahing naplos ang 8 buwan niyang tiyan. Oo, Jasmine, at salamat sa'yo at sa nanay mo ha. Kung hindi dahil sa tulong yung dalawa, paniguradong mahihirapan ako. Nakangiting anya sa kaibigan.
Ano ka ba, kaibigan kita, tsaka tayo-tayo lang ang magkakalapit sa lugar na ito kaya dapat nagtutulungan tayo. Dapat nga ako pang magpasalamat sa'yo dahil tinulungan mo rin kami ni Mama nung halos wala na kaming makain. Nginitian niya lang ang kaibigan. Ano ka ba? Walang-wala yun sa naitulong niya sa akin ngayon lalo na sa pagbubuntis ko. Nakatira lang ang mag-ina sa kabilang kwarto kung saan siya umuupa ng apartment. Pero habang lumalaki ang tiyan niya, sa kanya na natutulog si Jasmine para may kasama siya. Ay nako, tama na nga yan. Walang patutunguhan ng usapang ito. Mas mabuti pang samahan kita maglakad-lakad sa labas para hindi ka mahirapang umiri. Nagtawanan lang silang magkaibigan at nagyakapan. Madiskarte siyang babae. Naghanap agad siya ng trabaho nang malaman niyang buntis nga siya. Naging cashier siya sa isang grocery store kung saan nagtatrabaho si Jasmine bilang sales lady. Hindi siya nahihirapang mag-apply dahil may karanasan na siya. Huminto lang siya ng magwawalong buwan ang tiyan niya at balak niyang bumalik pagkatapos niyang manganak. Jasmine! Manganganak na yata ako! Malakas sa sigaw niya nang biglang sumakit ang tiyan niya isang gabi. Tarantang bumangon naman ang kaibigan niya at agad siyang dinala ng mag-ina sa ospital. Isang malusog na batang lalaki ang nailuwal niya. Unang tingin niya pa lang sa anak niya alam niyang kamukhang kamukha ito ng ama. Para itong pinagbiyak na bunga. Ang gwapo ng anak mo, Ophelia. Hindi mo siya kamukha kaya paniguradong nagmanay siya sa ama niya. Naiyak siya nang mahawakan ng kanyang anak. Walang patidang pagpapasalamat niya sa Panginoon dahil sa lahat ng mga pangarap niya sa buhay ay ang anak niya ang pinakamagandang regalong ibinigay sa kanya. Aalis na si Mama, anak, ha? Magpapakabait ka kay lola mo, huwag kang pasaway. Sasakitan naman ang tuhod ng lola mo dahil sa sobrang kakulitan mo. Kausap niya sa magdadalawang taong gulang niyang anak na para bang naiintindihan din ito ang sinasabi niya. Ay, hayaan mo ng anak, Ophelia. Ganyan talaga ang mga bata. Sige na, pumasok na kayo sa trabaho ni Jasmine. Huwag na pala kayong bumili ng lutong ulam para sa hapunan mamaya, ha? Dahil magluluto ako mamaya ng kare-kare. Nagkatinginan ng dalawang magkaibigan dahil sa tinura ni Aling Belen. Pagkatapos ay sabay ng umiti at agad ding nagpaalam. Humalik muna siya sa pisngi ng anak bago sila tuluyang lumabas ng apartment ni Jasmine. Malaki ng inaanak ko. Kumusta ang plano mo, Ophelia? Hindi pa rin ba nagbago? Ayaw pa rin bang ipalam sa tatay niya tungkol kay Ezekiel? Biglang wika ni Jasmine na makasakay na sila ng tricycle. Hindi ko alam, Jasmine. Hindi ko naman siya tinatago Pero mas lalong hindi ko rin ipapaalam sa kanya na nagbuwang ginawa namin sa gabing yun. Wala akong kasiguraduhan kung tatanggapin niya man ang anak ko kung sakaling sabihin ko sa kanya totoo. Isa pa, paano kung may asawa na siya ngayon? Makakasira lang ako ng pamilya kung sakaling, kaya wag na lang Alam lahat ni Jasmine ang mga pinagdaanan niya. Wala siyang itinago rito maging kay Aling Belen. Naging malapit na rin kasi sa kanya mag-ina. Magaan din ang loob niya sa mga ito kaya tinuturing niya ng pamilya mag-ina. Pero paano kung wala pala siyang asawa? Bakit hindi mo nalang alamin? May mga social media naman Pangungulit pa nito sa kanya. Wag na. Natatakot akong malaman kung ano man ang maaaring malaman ko tungkol sa kanya. At saka okay na ako sa ganito. Kaya ko namang buhay na mag-isa si Ezekiel. Nandoon na tayo na okay lang sa'yo na walang kinalala kayang amang inaanak ko. Pero paano si Ezekiel? Alam natin pareho na darating ang panahon na hanap-hanapin niyang ama niya. Ano naman ang ipapaliwanag ba sa kanya? Natahimik si Ophelia at bahagyang nag-isip. Pero kalaunan ay buo pa rin ang desisyon niya na huwag ipaalam ang tungkol sa anak niya. Dahil alam niya sa sarili na hindi niya kailanman kailangan ng responsibilidad mula kay Ricos. Dahil una pa lang, kagustuhan niya lahat ng mga nangyayari, lalo na magkaanak. Pag-iisipan ko pa. Total malit pa naman ang anak ko, marami pang pwedeng mangyari. Bumuntong hininga muli si Jasmine at hindi na nagsalita pa. Habang ang driver ng tricycle ay palihim na sumusulyap sa kanilang dalawa, nahihiya tuloy siya. Pagod na nag-inat ng katawan si Ophelia. Masakit na ang likod niya dahil ilang oras na rin siya nakatayo. Namamanid na rin ang mga binti niya. Grabe kapag talaga linggo ang daming customer. Bulalas niya na makalapit sa kanya si Jasmine. 30 minutes na lang, break muna.
Ako, ito may isa't kalahating oras pa. Hindi niya napigilan na mapatawa habang nag-scan ng mga items. Hindi na nagsalita pa si Jasmine sa tabi niya kaya alam niyang umalis na ito para i-assist ang mga customer. Itinuon niya lang atensyon niya sa ginagawa hanggang sa makarinig siya ng mga bulong-bulungan sa paligid. Hala, Ophelia may gwapo. Shucks ang hat niya. Kinikilig na bulong ni Jasmine sa tabi niya, hindi pa pala umalis sa gilid niya. Huwag kang maingay, busy ako. Kita mo naman ang daming nakapila kaya umalis ka na. Kapag tayo nakita na manager, patay tayong dalawa. Pagtataboy niya sa kaibigan. Hindi ito nagsasalita, pero naramdaman niya ang presensya nito na papalayo sa kanya. Bahagya siya napakamot sa kilay na makitang dalawang malaking cart na punong-puno ng items. Laglag ang balikat niya habang napatingin sa may-ari niyon na para bang sinisilaban ng puwet dahil hindi mapakali. Namumula pa ang mukha. May card po kayo ma'am para may discount. Mahinahong tanong niya sa babae. Kumunot noon niya dahil nanginginig ang kamay nitong binuksan ng bag at inabot sa kanyang card na nakapangalan sa store nila. Okay lang po kayo ma'am, nanginginig po kayo. Nag-aalalang tanong niya rito, pero umiling lang ang babae at bahagyang lumingon sa kabilang gilid niya. Kunot noon naman sinundan niya ng tingin ng mga mata nito. Biglang nahigit ang hininga ni Ophelia nang biglang magtagpo ang mga mata nila ng isang matangkad na lalaking nakatayo malapit sa counter. Nakasuksok ang isang kamay nito sa bulsa ng pantalon habang nakakrus ang isang binte. Ang kabilang kamay naman nito ay may hawak na isang malamig na mineral water. Diretso lang ang titig dito sa kanya. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Kinakabahang tanong ni Ophelia sa sarili na mag-iwas siya ng tingin. Biglang nanlamig ang buong katawan niya at halos kapusin na siya sa paghinga dahil ramdam na ramdam pa rin niya ang mainit tong mga titig sa kanya. Mas lalong hindi mapakali si Ophelia sa ginawa dahil biglang naglakad ang lalaki at pumila sa counter. Nang mag-angat siya ng tingin ay kumalabog muli ang dibdib niya dahil nakatitig pa rin ito sa kanya. Hoy, nakita ko yun. Bakit nakatitig sa yung poging yun? Bigla siyang siniko ni Jasmine pero hindi na siya nagsalita pa dahil bigla rin itong nawala sa tabi niya. Napakagatlabi na lang si Ophelia nang marinig niya ang boses ng isang babae na kinausap si Ricos na ito na ang mauna dahil mineral water lang naman ang bitbit nito. Hanggang sa bigla nang lumitaw sa harapan niya ang lalaki. Finally, I found you. Paos ang boses ito kaya mas lalong nanlamig ang buong katawan ni Ophelia nang marinig muli ang boses nito. Napalunok siya at agad na iniska ng binili nito. Hindi niya ito kayang tignan dahil natatakot siya at kinakabahan. Nakahinga ng maluwag si Ophelia nang mawala na ito sa harapan niya pagkatapos itong magbayad. Pero hindi pa rin siya mapakali dahil alam niyang nasa paligid lang si Ricos. Kailan kaya tayo makakapagpahinga, no? Para bang gusto ko na lang mag-day off ng 1 linggo para humilata sa kama. Reklamo ni Jasmine kinahapunan na makalabas sa sila. Hindi siya nagsalita at nginitian lang ang kaibigan. Kanina pa siyang balisa. Hindi siya mapakali lalo pat naglalaro sa isipan niya na nagkita sila muli ni Ricos. Hoy, kanina ko pa napapansin na sobrang tahimik mo. May problema ba, Ophelia? Bumuntong hininga siya. Ay, wala to. Pagod lang siguro. Alam mo naman nakatayo lang tayo buong araw. Pagsisinungaling niya, sumang-ayon naman ito sa sinabi niya. Ayala, si Pogi! Biglang wika ni Jasmine sa tabi niya na para bang nagpipigil sa kilig. Nandito pa siya. Nakita ko kanina sa loob, hindi ba? Hinakatitig sa'yo. Dahil sa narinig, ay biglang kumabog ang dibdib niya at mabilis na inilibot ang mga mata sa paligid. Biglang huminto sa pagtibok ang puso ni Ophelia na magtagpo na naman ang mga mata nilang dalawa. Ay hala, sa atin siya nakatingin, Ophelia. Hindi mapakali si Jasmine sa tabi niya na ngayon ay makalapit na pala sa braso niya. Tumigil ka nga, baka nagkakamali ka lang. Saway niya sa kaibigan. Subalit sa kaloob-looban niya ay halos kapusin na siya sa paghinga. Hinila niyang kamay ni Jasmine at mabilis na pumara ng tricycle. Ophelia! Biglang nanigas sa kinatatayuan si Ophelia nang marinig ang seryosong boses na yon mula sa lalaking matagal na niyang pilit kinalimutan.
Hala, ikaw bang tinawag niya? Kilala ka ng poging yun, Ophelia? Bulong ni Jasmine sa kanya. Napahigpit ang kapit niya sa braso ni Jasmine. Ophelia, wait! Pigil ito sa kanya nang akmang tatawid na sanay siya sa kabilang kalsada. Bumugay siya ng hininga at seryosong binalingan ng tingin ang lalaking ngayon ay naglakad na papalapit sa kanila. Bakit ka nandito? Diretsa ang tanong niya sa lalaki. Hindi niya ito pinakita ng emosyon. Seryoso lang siya nakatitig dito. Hindi niya rin kailangang magpaligoy-ligoy pa. Dahil hinanap kita. Walang alinlangan sagot ito. Can we talk? Kahit sandali lang, please. Napakagatlabi si Ophelia nang mahimigan niya sa boses ito ang pakikiusap. Habang si Jasmine naman ay naguguluhan sa tabi niya habang nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Wala tayong dapat na pag-usapan, senyorito. Sige ho, mauna na kami. Hindi siya ngumiti. Hindi niya pinapahalata ang totoong nararamdaman niya dito. Kahit ang totoo'y sabik siyang makita itong muli. We have a lot to talk about, Ophelia. At alam natin pareho kung anong ibig kong sabihin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ophelia. Umakyat mula sa talampakan niya ang lamig hanggang sa bumbunan niya. Hindi na niya pinansin pa ang naguguluhan tingin ni Jasmine sa tabi niya. Paano mo nalaman? Kinakabahang tanong niya rito. I have my own ways, kaya kailangan natin mag-usap ng tayong dalawa lang. Napatingin siya sa kaibigan. Halata sa mukha nito na naguguluhan. Okay, mauna na lang ako sa iyo, Ophelia. Huwag mo kalimutan magkwento mamaya pag uwi mo, ha. Sige, Pogi, una na ako. Hindi na siya hinintay nitong makapagsalita pa dahil mabilis itong pumara ng tricycle at sumakay. Sumunod ka sa akin. Sa sasakyan na tayo mag-usap. Hindi yon pakiusap, kung hindi utos mula sa lalaki, kaya napabuga na lang siya ng hininga habang pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Pinagbuksan siya nito ng pintuan bago ito pumasok sa driver's seat. Kailan mo lang nalaman? Basag niya sa katahimikan. Hindi ito sumagot. Seryoso lang ang mukha nito habang nakatitig sa kanilang harapan. Binalak mo bang itago sa akin ang anak ko habang buhay? Sa halip ay tanong nito sa kanya sa mababang boses. Napakagatlabi siya. Hindi ko naman siya tinatago mula sa'yo. Dahil kung ginagawa ko yun, paniguradong wala ka ngayon dito. Really? Kaya pala kailangan pa kitang ipahanap sa kung saan lupalop ka man nagtatago. Tapos nalaman kong may anak pala tayo. Hindi mo man lang sinabi sa akin sa simula pa lang na buntis ka pala. You're selfish, Ophelia. Ano ko rin si Ezekiel. May karapatan din ako sa kanya bilang ama niya. Natahimik si Ophelia. Hindi alam kung ano ang isasagot. Hindi na rin siya nagtataka pa kung paano nito nalaman ang pangalan ng anak nila. Gusto niyang magpaliwanag pero alam niya sa sarili na tama ang lalaki sa tinurahan. Dalhin mo ko sa kanya. Gusto ko siya makita, Ophelia. Gusto ko siya makilala. Nagbuga muli siya ng hininga bago tinapunan nito ng tingin. Sige, sumama ka sa bahay. Pero huwag na huwag kang magkakamali na kunin siya mula sa akin, senyorito. May halong pagbabantang anya sa katabi. Ricos. Ricos ang pangalan ko at hindi senyorito. Pagtatama nito sa kanya, lihim siyang umirap sa hangin. At saka wag kang mag-alala. Wala akong balak na kunin sa iyo ang anak natin. Dahil kung gagawin ko man yun, nasisiguro kong kasama ka. Kumunot ang noo ni Ophelia. Kumalubog din na mabilis ang dibdib niya. Tahimik lang si Ophelia sa buong biyahe. Hindi niya kailangan pang ituro sa lalaking address sila dahil eksperto itong nagmaneho na parabang kabisado na nito ang bawat kalye. Dito ka lang, magbibihis lang ako. Pagkatapos, kukunin ko si A sa kabila. Anya at iniwan si Rico sa sala ng apartment niya na makapasok na sila. Gusto mo ba sumama sa akin sa kabila o maiwan ka na lang dito? Tawag pansin niya kay Ricos na ngayon ay nakatayo habang pinakatitigan ng mabuti ang mga picture frame ni Ace nung maliit pa siya. Sasama ako, ha. Kung sinabi mo lang sana sa akin na mas maaga, paniguradong hindi ka na sana mahihirapan pang pabantayan ng bata para lang makapagtrabaho ka. Wika nito sa likuran niya. Sinisisi mo na naman ako. Hindi ba itong ginawa ko lahat para maakit lang kita? Sinabi ko na sa'yo na hindi ako maghahabol kung sakaling mabuntis man ako. Naiinis na sambit niya sa lalaki.
Napatigil siya sa paglalakad at sinama ng tingin si Ricos nang bigla itong tumawa. Nakita niya pa kung paano ito dilaan ng labi bago mariin siyang tinitigan sa mga mata. Yeah, I remember how you seduced me at that time. At nang magtagumpay ka namang makakita ko, bigla ka na lang naglaho na parang bula. Tila may hinanakitang boses ito. Bakit? Ano bang gusto mong gawin ko? Magmakaawa sa'yo na panagutan mo ko dahil lang sa may nangyari sa atin? Mapakla niyang sambit dito. Hindi pa ako nasira ng bite para isipin na panagutan mo nga ako dahil lang sa may nangyari sa atin. Kaya hindi mo rin ako masisisi kung bakit hindi ko sinabi sa'yo yung totoo. Mali ko ba kung ikinasal na pala kayo ng magandang girlfriend mo? Makakasira pa ako ng pamilya kung sakali. Mahabang paliwanag niya kay Ricos. I don't have a girlfriend, okay? Dahil kung meron man, hindi ako mag-aksay ng panahon para hanapin ka. Hindi na siya nakasagot pa dahil bumukas agad ang pintuan sa kabilang apartment pagkatapos niyang kumatok ng 3 beses. Oh, nandyan ka na pala, Ophelia. Bati agad ang ginang. Nagulat pa ito na makita si Ricos mula sa likuran niya. Tinitigan nito ang lalaki bago sila inalok na pumasok. May bisita ka pala, Ophelia. Wika ng ginang. Opo, kumusta pong anak ko, Mama? Ricos nga po pala. Tatay po ni Ace. Halos pabulong niyang sambit sa huling sinabi. Hindi nagsalita ang ginang. Tumango lamang ito at bahagyang sinulyapan si Ricos na bahagyang binati ang ginang. Alam niyang may gustong sabihin sa kanya ang ginang, pero pinanatili lang nitong nakatikom ang bibig hanggang sa makabalik sila sa sariling unit niya. God, he really looks like me. Yun na narinig niyang sambit ni Rico sa sala. Ito kasi ang bumuhat sa anak nila. Magluluto lang ako sa kusina. Anak, be a good boy, okay? Huwag pasaway kay Papa. Mahinang bulong niya sa bata pagkatapos itong halikan sa pisngi. Hindi na niya pinansin ang paninitig sa kanya ni Ricos. Humagikik lang si Ace. Lalo pa nang pugpugin ito ng halik ni Ricos. Tila ba pinipiga ang dibdib niya nang makita ang dalawa. Kaya bago pa tumulo ang luha niya, mabilis na siyang tumalikod para magluto. Hey, Tawag pansin sa kanya ni Ricos makalipas ang ilang minuto. Bahagya niya itong nilingon. Bahagya pa siya nagulat dahil nakatayo na ito sa likuran niya. Nasaan si Ace? Casual na tanong niya rito. nakatulog dahil sa sobrang kakulitan. Nakangiting turan nito. Nakatulog siya sa crib sa loob ng kwarto mo. Dagdag pa nito na ikinatango niya lang. Lihim siyang napapalunok na maramdaman itong halos nakadikit na sa likuran niya. Maging ang hininga nito ay tumatama na sa buhok niya. Huwag mo ngang amoy ng buhok ko. At saka pwede bang lumayo-layo ka sa akin ng konti? O di kaya maupo ka na lang muna doon, malapit na ako matapos dito. Pagtataboy niya sa lalaki. Biglang nagsitayuan ng balahibo sa batok ni Ophelia nang bigla itong ngumisi at mas lalo pang inilapit ang katawan sa kanya. Bakit? Dati ba nung inaakit mo ko, nakikinig ka sa akin sa tuwing tinataboy kita? Balokong sambit ito. Magkaiba naman yon. At saka bakit ba? Inaakit mo ba ako para magreklamo ka ng ganyan? Nakasimangot na anya rito. Paano kung sasabihin kong, oo? Nakangising tugon nito sa kanya. Tumigil ka, hindi ka nakakatuwa. Kunyari naiinis na singhal niya rito, pero ang totoo'y kinikilig naman siya. Kinulit lang siya ni Ricos hanggang sa matapos siyang magluto. Sabay silang kumain na para bang walang nangyari. At nang matapos ay tinaboy na niya ito. Pero ang loko ay hindi umuwi at nakikiusap na kung pwede ba itong makitulog sa unit niya. Can we talk, Ophelia? Nahinto sa akmang pagpasok si Ophelia sa kwarto niya nang marinig ang malumanay na boses ni Ricos mula sa likuran niya. Marahan siyang bumuntong hininga. Ay, tapos na tayo mag-usap, Ricos. Ngayon nakilala mo ng anak mo, siguro naman hindi ka na magagalit pa sa akin. At kung iniisip mong makipag-usap sa akin para kunin si Ace, hindi ako papayag. Seryosong wika niya kay Ricos habang matapang na sinalubong ang mga titig nito. Hindi yan ang dahilan kung bakit gusto ko makipag-usap sa'yo, Ophelia. Ang ibig kong sabihin ay tungkol sa ating dalawa. At saka ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wala akong balak na kunin si Ace mula sa'yo. Kahit itinago mo siya sa akin, malaki pa rin ang respeto ko sa'yo dahil ikaw ang ina niya. Ikaw nagaruga, ikaw nagsakripisyo.
At nagpapasalamat ako dahil hindi mo pinabayaan si Ace. At ngayon nandito na ako. Please, hayaan mo akong bumawi sa inyong dalawa. Huwag mo ko ipagtabuyan palayo sa'yo. Natahimik si Ophelia nang marinig ang mahabang tinura nito. Hindi na siya nakapalagpa nang marahan itong hawakan ng kamay niya at hinila pabalik sa sala. Pinaupo siya nito sa tabi ni Ricos at matamang tinitigan siya sa mga mata. Aminin ko, nagtatampo ako sa'yo. Masama ang loob ko dahil hindi ko man lang nasilayan si Ace nung maliit pa lamang siya. Nung naglakas loob ka pa lang sana sabihin sa akin ang totoo, hindi na sana tayo umabot pa sa ganito. Hindi ka sana nahihirapang itaguyod na mag-isa si Ace. Di mo na sana kailangan pang gumising na maaga para personal na alagaan ng anak natin bago ka pumasok sa trabaho. Malungkot itong pahayag habang marahang pinipis silang kamay niya. Ano bang gusto mong iparating, Ricos? Diretsuhin mo na nga ako. Nauutal na anya sa lalaki. Hindi na kita kailangan pantanungin kung bakit ka umalis sa bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. Nung una pa lang alam ko na matigas sa talagang ulo mo. Patawad ko natagalan ako hanapin ka. Inayos ko pa kasi yung problema namin sa pamilya na babaeng gustong ipakasal sa akin ni Mami. Kasal? Ikakasal ka na sana? Nauutal na tanong niya rito. Bakit hindi ka nalang nagpakasal sa kanya? Maganda naman ang babaeng yun kung tutuusin. At saka nakita ko kayong dalawa na babaeng yun na naghahalikan. Nag-iwas siya ng tingin sa lalaki dahil tila naaaliw itong pinagmamasdan siya. Hindi kami naghahalikan, Ophelia. Siya ang umalik sa akin. Malaki ang pinagkaiba noon. Isa ba yun sa dahilan kung bakit bigla ka lang umalis na hindi ako kinausap? She's not even my type. Ayoko sa mga babaeng handang gawin na lahat, makuha lang nilang loob ko. Ayoko nang pinangunahan ako. Maliban sa'yo. Ikaw lang yata yung babaeng hinayaan kung landiin ako na landiin. Kasi ginusto ko naman. Bigla itong ngumisi kaya pinamulahan siya ng mukha. Gusto daw palagi mo akong tinataboy. Nakasimangot na anya dahilan upang mapatawa si Ricos. Dahil alam kong hindi ka nagseseryoso, Ophelia. Palagi mo na lang sinasabi sa akin na anak lang ang gusto mong makuha mula sa akin. Paano naman ako kapag nagkataon? Iiwan mo kapag naibigay ko na sa yung gusto mo. Tapos nung handa ko sanang patulan ng pangakit mo sa akin, bigla na lang kita nakita na kasama palagi si Darwin. Tuloy, gusto ko na lang siyang ipasipa sa mga kabayo ko sa kwadra. Dahil sa narinig mula kay Ricos, ay hindi mapigilang mapatawa ni Ophelia. You're hurting my feelings, Ophelia. Nakangusong sambit ito kaya mas lalo siya natawa. Bigla nitong hinaklit ang bewang niya kaya halong maupo na siya sa kandungan nito. Bigla niya panahigit ang hininga dahil sa ipinaghalong excitement at kaba. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ophelia. Ayoko nang palampasin pa pagkakataon na ito. Papayag ka bang sumama sa akin pabalik sa Baguio? Ayusin natin to. Hayaan mo akong ligawan ka at ipagsigawan sa lahat na ikaw lang babaeng pipiliin at pakakasalan ko. Hindi siya nakapagsalita. Mas lalong hindi siya makapaniwala sa narinig. Liligawan mo ko? Kasal? Hindi makapaniwala at nauutal niyang sambit dito. Pero bakit? Dahil ba sa may anak na tayo kaya naisip mong pakasalan ako? Hindi ako papayag, Ricos. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon pa man na hindi ko hihingin ang obligasyon mo para sa akin? Ayoko mapipilitan ka lang na pakisamahan ako dahil lang kay Ace. Kaya hindi ako papayag. Dito lang ako. Silly. Malilat ang akusasyon mo sa akin. Hindi ko to ginawa para lang sa anak natin. Ginagawa ko to dahil gusto ko. Gusto kita, Ophelia. Kahit yung palagi mo pa akong iniinis. Kaya please, huwag mo namang pagdudaan ang nararamdaman ko para sa'yo. Kung hindi ka lang sana umalis, matagal na sana tayong kasal ngayon. Hindi agad siya nakapagsalita. Basta't nakatitig lang siya kay Ricos na ngayon ay marahang hinawi ang iilang hibla ng buhok niya. Pero mas nagulat siya dahil sa biglang pagnakaw-halik nito sa labi niya. Kung totoo man ang sinabi mo sa akin, paano senyora? Ang daddy mo, paniguradong magagalit sila sa akin. Hindi nila ako magugustuhan. Naputol ang pagsasalita ni Ophelia nang bigla na lang nitong susian ng halik ang labi niya. Relax. Natatawang sambit ito nang matapos siyang halikan. Alam na nila tungkol sa atin, lalo na tungkol kay Ace, kaya hindi mo na kailangang mag-alala pa. In fact, gusto nilang makita nga po nila. Hindi na rin makapaniwala si Ophelia sa mga napag-usapan nila ni Ricos at mas lalong hindi niya inaasahan na magugustuhan siya nito pabalik.
Alam kong iniisip mo si Aling Belen at ang kaibigan mo. Pwede natin silang dalhin pabalik sa Baguio. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanila dahil sila nag-alaga sa'yo noong mga panahong nahihirapan ka. Kaya pumayag ka na, ako mismo kakausap sa kanila. At gaya nga ng sinabi nito, kinausap ni Ricos kinaumagahan na mag-ina. Matagal nila bago na kumbinsi ang ginang. Samantalang si Jasmine ay para itong kitikite sa sobrang excitement. Nang makauwi naman sila sa asyenda ay hindi makapaniwala si Ophelia dahil may handaan pala naghihintay sa kanila. Para daw yon sa pagdating nila, lalong-lalo na sa apo na mag-asawang De La Rama. Thank you. Bulong ni Ricos mula sa likuran niya. Niyakap siya nito na mahigpit habang marang hinalikan ang buhok niya. Thank you for trusting me, Ophelia. Salamat dahil binigyan mo pa ako ng pagkakataon na makasama kayong dalawa ni Ace. Aasahan mong gagawin ko lahat maging mabuting ama lang kay Ace at sa magiging kasunod pa. Napasingap siya sa narinig. Kasunod? Ibig mo ba sabihin gusto mo pang magkaanak tayo ulit? Hindi makapaniwalang sambit niya rito. Of course, gustong-gusto, Ophelia. Pero ikaw pa rin naman na masusunod kung hindi pa pwede sa ngayon dahil nire-respeto kita sa desisyon mo. Wika nito. Nangingiting niyakap niya na mahigpit si Ricos habang may pumasok na kalokohan sa utak niya. Gusto mo bang ngayon na tayo gumawa ng maging kapatid ni Ace? Nakangising pangasar niya sa binata. Damn, yes! Biglang sigaw nito na ikinatawan niya. Let's go, hayaan natin ang mga bisita. Sa ngayon ay gusto na muna kitang masolo. Malakas siya napatawa nang buhatin siya nito at mabilis na naglakad papasok sa kwarto ni Ricos. Hindi na nila pinansin pa mga taong nakatingin sa kanila. Ang mahalaga lang para sa kanila ay ang mapunuan ng ilang taong pagkakalayo nila. I love you. Kayong dalawa ng anak natin ang pinakamagandang regalo na dumating sa buhay ko. Hindi na tayo mag-aaksaya pa ng panahon, Ophelia. Let's get married. Dahil hindi na kita pakakawalan pa. Niyakap niya na mahigpit si Rico sa tabi niya. Hindi na niya napigilan ang mapaluha dahil sa saya. Mahal din kita at nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng mga pangyayari, pinagtagpo muli tayo. Salamat dahil kahit hindi ko hiningi ang obligasyon mo para sa anak natin. Pero heto kat, ginampanan pa rin ang pagiging ama mo. Naramdaman niya na mas lalong humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Ricos. Pagkatapos ay pinataka nito ng halikan noon niya. Dahil mahal kita, Ophelia. Pasensya na ha, kung natagalan akong kunin kayo ng anak natin. Aaminin ko na duwag ako nung una. Naiinis din ako dahil sa katigasan ng ulo mo. Believe me or not, gusto na kitang kalimutan at hayaan na lang. Pero habang tumatagal, mas lalo lang ako nahihirapan. Palagi ko na lang hinahanap ang presensya mo. Ang pangungulit mo sa akin, kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong ipahanap ka. Alam mo bang kamunti ka na ako masira ng bait na malaman ko ng anak ka? Isama pang pamilya ni Alexa na gusto akong pikutin para pakasalan lang anak nila. Kaya naisipan kong ayusin muna ang problema ko bago kita lapitan para ayusin ang kung ano man ang hindi natin pagkakaunawaan. Wala na salitang lumabas sa bibig ni Ophelia, kundi ay ang mga maliliit na hikbilang. Masaya siya sa nalaman dahil doon niya lang napagtanto na totoo ngang mahal siya ni Ricos. Marami pa silang mga bagay na napag-usapan ni Ricos. Isa na doon ang tungkol sa kasal nilang dalawa. Mahigit 1 buwan din ang matapos silang mag-asikaso para sa kasal nila at mas lalo lang naging masaya pa ang pagsasama nila bilang mag-asawa nang ibalita ni Ophelia na buntis siya at magkakaroon na ulit ng kapatid si Ace.